Ang munting hakbang ni Lira. Sa isang maliit na barangay sa tabi ng palayan, nakatira si Lira, isang batang mahilig mangarap. Hindi siya pinakamatalino sa klase at hindi rin pinakamabilis tumakbo. Madalas siyang mahuli sa pagbabasa at kinakabahan tuwing may pagsusulit. Pero may isa siyang katangian na hindi napapansin ng iba. Hindi siya sumusuko. Tuwing hapon, pagkatapos tumulong sa pagwawalis ng bakuran, umuupo si Lira sa ilalim ng puno ng mangga kasama ang kanyang alagang aso na si Bantay. Habang tahimik na nakahiga si Bantay sa kanyang tabi, paulit-ulit na binabasa ni Lira ang kanyang aklat. Kapag nagkakamali siya, humihinga siya ng malalim at sinusubukang muli. Isang araw, napili si Lira na sumali sa paligsahan sa pagbabasa. Kinabahan siya, ngunit naalala niya ang maraming hapon na ginugol niya sa pagsasanay. Naalala rin niya si Bantay na laging nakabantay at tila naniniwala sa kanya sa bawat pahina na kanyang tinatapos. Sa araw ng paligsahan, hindi man siya ang pinakamalakas ang boses o ang pinaka-expressive, binasa niya ang kwento ng buong tapang at puso. Hindi siya nanalo ng unang gantimpala, ngunit natapos niya ang kanyang bahagi nang hindi tumitigil at hindi umiiyak. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Bantay na masiglang kumakawagang buntot. Doon na unawaan ni Lira na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa medalya o palakpakan. Ito ay makikita sa bawat munting hakbang ng pag-unlad, sa bawat araw na pinipiling magpatuloy kahit mahirap. Mula noon, mas lalo pang nagsikap si Lira. Natutunan niyang ang lakas ng loob ay parang butong itinatanim. Kapag inalagaan ng tiyaga at paniniwala sa sarili, ito ay tutubo at mamumunga. At sa bawat batang may pangarap, tulad ni Lira, nagsisimula ang tagumpay sa isang simpleng desisyon, ang hindi pagsusuko.